iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka nang kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga tipikal na araw ng mga estudyante sa Malaya University. Umiikot ito sa pang-araw-araw na buhay sa klase, lunch breaks, at mga school activities. Makikilala natin sina Tio at Farah na matalik na magkaibigan. Magkaibigang laging may tawanan, asaran at kulitan. Sa di inaasahang pagkakataon, may isang estudyante na pinagtutulungang kutyain ng mga walang pusong estudyante. Ipagtatanggol siya at makikilala ni Tio. Siya ay si Tanja, isang misteryoso, laging tahimik at palaging nakamasid sa paligid. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, makikita natin ang lihim niyang pagtingin kay Tio. Ano kaya ang misteryong bumabalot kay Tanja? Mga giling naming tagapakinig, tunghayan natin ang bago at natatanging kasaysayang tampok sa linggong ito na iikot sa buhay estudyante, pagkakaibigan at pang-araw-araw na buhay. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEB Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Behind the Mind.
Dito pa rin sa ating dulang Salamin ng Mundo. Tapos, bigla siyang tumalon mula sa rooftop. Grabe, hindi ko ina-expect yung ending ng movie kagabi. Sino kaya yun? Oh, sino yung babaeng yun? I think, senior high student din yun. Naka-uniform din eh. Ha? Anong sabi mo? Wala. Tara na, baka malate tayo. Hi everyone, James Villar here. Okay guys, time to elect your officers now. Iboto niyo si Teo. Magaling yan. May experience, masipag at responsible. Si Teo. Ha? Ako? Naku naman, Farah. Congrats, Mr. President! Grabe, parang nakakapanibago dito. Tahimik ka. Ako lang kumakain. Ay, kauhaw. Makainom nga ng tubig. Buti, may dala akong Quantumin Plus. Tingnan mo ang fork niya. Ano yun? Dami ng spaghetti. Ano yung tawanan na yun? Pambihirang mga tao to. Kawawa naman yung babae. Dagdag pa! Anong nangyari dyan? Wala pa Ba't rin. puro spaghetti at shakes ang bang buhok ganito? niya? Grabe. Parang wala lang dun sa babae ang mga pinagsasasabi sa kanya ng mga tao. Ano yun? Lutang lang? Yung mukha niya, di pa madrawing. Hoy! Tama na yan! At bakit? Bakit nakikialam ka? Kung hindi kayo titigil, ire-report ko kayo sa principal. Ay, ayos ka lang ba? Salamat. Ako nga pala si Tanya. Teo. Sige, magpalit ka na lang ng damit. Oo, salamat ulit. Ay, salamat. Makakakain na. Kumukulo na ang tiyan ko. Ako rin kaya. O eto, patakan mo yung tubig mo ng Quantumin Plus. Hi, Theo. Ikaw pala. Kumusta? Siya yung nakita ko nung first day ah. Oo nga pala, Farah. Si Tanya. Hi, Farah. Hi. Hilaw naman ang ngiti nun. Grabe, ang sakit na ng sikmura ko. Gutom na ako, Theo. Ha? Kakalabas lang natin ng school. Gutom ka na kaagad? Oo no, nabitin ako sa kinain natin kanina. Di, tara na sa paborito nating street food house. Libre mo ako, di ba? Libre agad. Hindi pa nga ako nakaka-order eh. Yahoo! Libre ni Farah! Hala, baliw yarn? Ano? May sinabi ka? Wala, sabi ko gwapo ka. May baon din pala akong kape. Yung DJ Ear 16-in-1 coffee. Baka gusto mo na ring burautin. Ay, tamang-tama. Gusto ko niyan. Di pa talaga kami nakakabili sa bahay. Naubos na stock. Akin na, dali. O hayan, Aray ko, pasaway ka. Salamat ha. Sarap talaga pag libre. hindi. Ako dapat ang magpasalamat, Teo. Ha? Sarap. Muna na ako.
Walang iyang babae yun. Nang iwan sa ere? Grabe ka talaga, Farah! Lily, ang bait talaga niya. Sino? Si Theo. At ang galing pa niyang kumanta. Ano kaya kung mag-bake ako ng cookies? Mapapansin niya kaya ako? Ay, hawiin upang mapansin. And now, ladies and gentlemen, pakinggan natin ang nagagaling boses ng isa sa mga magagaling nating singer dito sa Malaya University. Please welcome, Theo Perez! A round of applause! Ay na si Theo. Bababa na sa stage. Sa libunan ko. Ang galing mo, Theo. Salamat. Ang galing talaga ng best friend ko. Ha, ako pa. Kaya ililibre mo ako ng isaw. Sige na nga, puro ka talaga pagkain. Hoy, bakit ikaw? Hindi? Ha? Ha? Uy, hindi ah. We, hindi daw. If only I know. Hi guys, kumusta Theo? Farah? Oh, uy, Tanya. Hi. Ano yung dala-dala mo na yan? Ito Theo, para sa'yo. Para sa akin. Oo, nagbake ako ng cookies. Dinalan din kita na lagi kong iniinom na kape, ang DJ Eve 16-in-1 Healthy Blend Coffee. Oh, wow. Para sa akin talaga yan? Salamat. At syempre, meron ka rin para. Ay, wow. Thank you, Tanya. Ganito rin ang kape namin sa bahay. Ang sarap. Grabe. Talaga? Nakakatuwa naman. Masarap nga. Ang galing mo talagang mag-bake, Tanya. Hindi naman. Natutuhan ko lang sa mama ko. Mahilig din kasi siyang mag-bake ng kung ano-ano eh. Okay. Kaya naman pala. Simula ngayon, dadalasan ko ng pag-bake. Masarap talaga basta libre. Siguro, sinapian yung iba dyan. Dami mo pang sinasabi. Kumain ka na nga lang dyan. Siyempre, naninigurado lang naman ako, no? Baka mamaya, tatakbuhan mo kami. Modus mo pa naman yun. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman kayo magkaibigan. Salamat nga pala sa pagsama niyo sa akin dito ah. Wala yun. Mag-enjoy ka lang. Oo nga, Tanya. Saka lubusin mo na. Minsan lang yan. Maiba ako. Tanya, ba't ka nga pala binuli nun? Gusto ko lang sana makapagkaibigan sa kanila. Pero bigla nila akong ginanon. Eh bakit di ka lumaban? Marami sila eh. Hinayaan ko na lang. Ang gusto ko lang, magkaroon ng kaibigan dito sa school. Wala ka bang kaibigan sa labas? Meron. Si Lily.
Pero madalang kami magkita. Pero alam niyo ba, para siyang hulog ng langit. Kasi sa tuwing nagpapakita siya, saktong nalulungkot ako at nag-iisa. Weird. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Bibilisan ko ang paglalakad ko. Grabe, ang dami nitong box na to ah. Kung bakit pa kasi sinabay-sabay ko, pwede namang bukas ko nadalhin yung iba. Aray ko. Oops! Tanya, ayos ka lang? Si Theo. Oh no. Tanya, Oh, Theo, ayos lang ako. Salamat. ang dami mo namang dalang libro. Tulungan na kita. Okay, eto na. Okay, oops! Eto pa. Eto na, Tanya. Ang dami ah. Oy, salamat ah. Nabala patuloy kita. Uy, hindi. No problem. Mauna na ako ha. Ingat ka. Okay, salamat. Salamat ulit. Bayan, bagal naman ng babaeng yun. Hi, Theo. Ang seryoso naman ng mukha mo. Ano si Farah? May performance sila sa theater house. Oh, kaya pala wala siya. Pero bakit ganyan ka makasimangot? Hindi ka sanay na wala siya? May problema ba? O baka naman gutom lang? Sabi ko nga, nasa performance siya. Kulit mo ah. Hi! Ikaw si Tio, di ba? Lagi kitang nakikita sa clubroom nyo. Ang galing mo pala tumugtog at kumanta. Hindi naman. By the way, my name is Chelsea. Theo. Theo naman ako. Alam mo ba, halos araw-araw kitang naririnig. Kasi ba naman, katapat ng music club ang dance club namin. Kaya ayon, number 1 fan mo ako. Fan agad? Wala pa nga akong sariling kanta. Kahit cover lang, ang ganda pa rin pakinggan. Nakaka-inspired. Tsaka, bagay sa yung spotlight ha. Salamat ulit. Sige Tio, una na ako. Kita-kits na lang sa campus. Bye! Mauna na ako, Tanya. Oo, sige. Ingat ka. Madilim pala dito. Ing-ing na ako. Ako dapat ang queen role sa sayaw. Ha? Ano yun? Queen, ikaw? Halos sablay ka nga sa huling Uy, performance. may nag-aaway sa loob. Kaya ako pinili ng code. Teka lang, sandali. Matagal na Dito akong muna lead ako. dancer dito. Hindi ka naman magaling. Nananalo ka lang. Bahala nga kayo dyan. Tuloy na ako. Ing-ing na talaga ako. Napapansin lagi. Ikaw, extra lang palagi. Mas Ay, finally. Wala kang Nakaihirap. respeto. ano? Sakit ng ka? pantog ko. Aba, hinahamon mo ako ah. Huwag mo akong sisigaw. Wala akong nakita. Baka Wala akong pagsisihan mo. pakialam. Sinong nagsabi sa'yo marunong? Finally, makakauwi na rin sa wakas. Hoy, pangit! Hintayin mo naman ako! Ha? Akala ko nauna ka na. Aba, hindi pwede yun. Kung kaya naman kitang hintayin, bakit pa kita iiwan? Wow, lalim nun ah.
O kaya, sungal-ngalin mo. Grabe. Sungal-ngalin talaga. Saan ka naman nakakita ng halo-halong sinusungal-ngal? Sa'yo, ngayon lang. Baliw. Well, ayos. Hindi ko to tatanggihan. Libre na, no? Bilis mo talaga pag libre, no? Siyempre. Gusto mo bang bawiin ko na lang? Hindi, no? Akin na to. Ang init kaya kanina. Lagi ka na lang umaasa sa libre ko. Kumpleto ako sa gamit, ha? Wala ka nang hahanapin pa. Wow, ulirang estudyante ah. Siyempre, ako pa. Eh di ikaw na. Oh, ano pang hinihintay? Pasko? Hindi. Mahal na araw. Baliw ka talaga. Simulan na nga natin. Pero sandali, magkape muna tayo. Tamang-tama, kabibili ko lang ng DJ Eve Healthy Blend Coffee. Ay, wow. Iba rin. Go. Sarap niya na. Pero, mas masarap ka. Eh kung buhusan kaya kita ng kumukulong tubig, gusto mo? Huwag naman, madam. Ayaw kong mamatay sa sunog. Ibuhos mo na lang sa akin ang pagmamahal mo. Baliw, ewan ko sa'yo, buwang ka. Eto na oy, seryoso na. Naisip ko, kailangan catchy yung ad natin. Paano kung ang tagline? Isang tasa, sagot sa pagod. Parang ang corny naman. Eddie, ikaw gumawa. Tingnan natin kung mas magaling ka. Syempre, ako pa. Gusto mo ako na lang maging direktor? Lagi kang bida. Aba, mas okay na yun kaysa maging kontrabida. Fine. Ingay mo. O, tama na muna yan. Kain na muna kayo. Gutom na kayo, alam ko. Yes! Luto ni Lola Paulita. The best! Wow, mukhang piyesta to ah. Theo, anong nangyari dun? Hindi ko alam. Magkasabay kaya tayong dumating, di ba? Sabi ko nga. Tara, tingnan natin. Nakumpirma na ang katawan. Si Chelsea Miranda, miyembro ng dance club. Si Chelsea? Oh no! Anong nangyari? Ayon sa ulat, Biyernes pa siya hindi umuwi. Nireport na ng pamilya, pero ngayon lang natagpuan. Cyanide ang ikinamatay niya. May bakas ng karayom sa leeg. Cyanide? Nawawala rin ang ilang bote ng chemical sa science club. Isa dun, cyanide. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Uy, ano? Grabe yung nangyari kahapon, di ba? Nabalitaan niyo yun? Oo kaya, alat na kalat gayat sa buong campus. Nakakashock nga eh. Kawawa naman. Parang Grabe no, karumal-dumal talaga. kilala ko siya. Uy, tsaka hindi hindi lang siya basta talaga. Tsaka ano, Galing niya. alam nyo guys, hindi lang talaga siya basta pinatay. Naglaruan talaga yung katawan niya. Siguro, tulad lang din yung gumawa nun. Delikado pala dito. Grabe, magkagawa yan ng isang estudyante. Sino naman kaya yun?
Nakilala ko si Chelsea bago mangyari ang pagpatay sa kanya. Nilapitan niya ako nung lunch break na wala ka. Talaga? Ako naman, grade 7 pa lang tayo, kilala ko na siya. May pagkamataray pero mabait naman. Ayaw niyang may nabubuli. Ayos naman siya. Mukhang matino naman. Kaso, wala na ring saysay dahil wala na siya. Sa tingin mo, siya ba talaga ang target ng pumatay? Malamang oo. Pinaglaruan pa nga yung katawan. Hinala ko nga. Babae ang may gawa nun. Grabe no, napakawalang puso naman niya. Kung sino man siya. Well, kung si Chelsea ayaw nang may naaapi, ako ayaw ko nang hindi nabibigyang hustisya ang mga inosente. Teka, may papel na nahulog mula sa notebook mo. Papel? Hindi ako nag-iipit ng papel sa journal notebook ko kaya paano nagkaroon nito dito? Aba, malay ko sa'yo. Baka nagkamali ka lang ng pinaglagyan. Akin na nga yung papel, pabasa. Eto. Ano to? Ano yan? Hindi ako ang nagsulat niyan. Nandito pala kayo. Nakakagulat naman tong babaeng to. Basta na lang susulpot. Makapag-ayos nga ng upo. Ay, pambihira. Kagulat naman to. Oh yes, my dear. Well, ito, nagpapalipas oras lang habang vacant. Ikaw ba? Anong ganap? Wala naman. Okay. Dito lang kami. Kunwari lang seryoso. Pero tamang kwentuhan lang talaga. Talaga? Hindi kasi halata eh. Ang seryoso nyo. Anong lapit-lapit nyo pa sa isa't isa. Ay, pasok na tayo. B-time na pala. Sige, Tanya. Mauna na kami. Bye, Tanya. Sarap talaga magkape ng DJ Eve 16-in-1 Healthy Blend Coffee. O Yaya, saan ka pupunta? Ano, dala mo na yung bag mo? Iha, uwi na ako. Sorry ha. Ngayon lang ako nagsabi. Hindi na ako pwedeng magstay in dahil din sa mga gawain sa bahay. Pero papasok ako ng maaga bukas. Okay lang po. May pamasahe po ba kayo riyan? Ito po. Salamat, Iha. Sige po, ingat po kayo Salamat. Oo, bukas ulit. Nakaalis na si Yaya. Grabe, biglaan naman yata ang pag-uwi niya. Anyway, ayos lang. Valid reason naman yung sinabi niya sino naman to? Mapagbuksan nga. Lily, ikaw pala. Buti dumaan ka. Pasok ka. Sabayan mo akong magkape. Kabibili ko lang nito sa DJ Eve House of Wellness and Organics. Tara na. Ang seryoso mo naman. Huwag na. Tumaan lang ako para mangumusta. May isang nahawi na, Lily. Ang saya ko dahil hindi na ako mahihirapan. Pabutihin mo pa ha. Lagi lang ako nandito. Sa tingin ko nga, malapit ko na makuha yung gusto ko. Pero sa palagay ko, may kailangan pa akong tanggalin sa landas ko para tuluyan ko nang makuha yung gusto ko. Kaso, hindi siya basta-basta. Tanya, sino kausap mo? Ba't hindi mo pinapapasok? Wala na? Nasaan na yun? Nasaan na siya? Lily? Lily? Anak, wala namang tao. Pero, saan pupunta yun? Kanina pala, tumawag ang mama mo. Uuwi rin siya next month. Talaga po? Buti naman, miss na miss ko na po siya eh. Wow, sipag Anong nakain mo? Hoy, pangit. Gawain ko talaga to, no? Wow. Wawawan kita dyan eh. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Anong
Anong ginagawa mo rito? Ay, paulit-ulit. Redundant ka makatanong ah. Sapakin kita dyan eh. Ano nga ang kailangan mo? Wala akong kailangan. Ikaw ang may kailangan sa akin. Mukha mo. Eto. Rasyon mo. Anong ras? Pinapahatid ni Mama. DJ Eve, Rub Organic Essentials Eucalyptus. Para kay Lola Paulita. Correction! Rasyon ni Lola, hindi rasyon ko. Sorry naman. Take 2. Rasyon ni Lola Paulita. Ewan ko sa'yo, buwang ka talaga. Anyway, salamat dito ha. Ubus na nga ang stock ni Lola nito. Tara, samahan kita sa kanya. Nasa kusina siya. Buti naman at naisipan mo kung samahan. Magandang hapon po, Lola Pauli. Ito na po ang in-order nyong panghaplos kay Mama. Aba, salamat naman. Maganda yan para sa nananakit kong likod na tuhod. Pakisabi sa mama mo salamat. Sige po, Lola. Walang anuman ho. Una na po ako. May ihahatid pa kasi ako sa iba. Wait. Farah. Ito pala, chocolate. Galing kay Ninang. Para sa'yo rin daw yan. Naks naman oh, salamat. Pakisabi. Tanya, anong nangyayari sa kanya? Tumigil Bakit ka na! niya? Tumigil ka na! Hindi. Lalayo ako. Yan! Tama yan ang ako. bagay sa'yo! Alam ko sa una pa lang Tanggalan ng magkakaiba buhok. na sa kanya. Bakit ganun? Ba't niya sinasaktan ang sarili niya? To the point na halos makalbo na ang sa'yo buhok yan. niya. Ang weird. So weird. Is she... ewan? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Hey Farah, ready ka na ba sa dula? Oo. Kinakabahan pero kakayanin. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Uy, di naman. Seriously, I feel so... Oh, stop it. It's alright. You can do it. Gumising ka na, prinsesa. Sana ako na lang ang prinsipe.
Ang gaganda ng mga painting. Sayang wala si Theo. Di bale, kukuhanan ko na lang ng picture. Uy, dun sa bandaron. Matingnan nga. Uy, ano to? Wow, so beautiful. Ha? Wow, ganda. Lily, ayos ah. May name pa talaga siya. Oh, Lily, ang ganda naman niya. Grabe. Kakaibang ganda. Totoo kaya siya? Mapicturean nga. Ipapakita ko kay Theo. Love it. Uy, ganda talaga. Grabe. Parang masyado akong nahook sa ganda ng Lily na to. Oh, ganda talaga. Ang galing mo talaga, Theo. Blessed talaga ang babaeng mapipili mong mahalin. Aha! Teka, si Tanya yun ah. Nasa isang gilid ng ground na to. Ha? Sinong kausap nun? Oh, wala namang katabi. Wala namang cellphone na hawak. Daldal ng mag-isa. Weird! Ang galing niya, Lily. Galing! Uy, nga pala. Buti nakarating ka. Ang galingan niya. Alam mo ba, bagay kayo? Hoy, Tanya, sinong kausap mo? Nakakatakot ka naman. Ha? Nakakatakot? Bakit? Yung best friend ko, kausap ko. Ah, teka, nasaan na yun? Inimbitahan ko kasi siyang pumunta rito. Ha? Best friend? Inimbita? Oo, nakita mo naman, diba? Teka, nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Saglit guys, hanapin ko lang muna. Ang creepy naman. Tanya, ano ba ang... Farah, huwag kang aalis dyan. Tanya? Farah, makinig ka. May sinasabi si Theo. Theo, ba yan? Nakakagulat ka ah. Oy, si Theo na ang nasa... This song is dedicated to Farah. Blessed din pala ako, kahit kaibigan lang. Palad ay basang-basa, ang dagit abay damang-dama sa aking kalamnang punong-puno ng pananabik at ng kabalalim sa aking bawat paghinga. Nakatitig lamang sa iyo, naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahag ka na, di ka bibitawan, wala na kong mahihiling pa, ikaw at ikaw. Uy,
Okay ka lang? Oo, napuyat lang siguro ako. Sigurado ka? Pwede ka namang umidlip habang wala pa si ma'am. O baka naman, gusto mong mag-DJ Eve Serum Coffee muna? May dala ko rito. Of course, pipiliin kong magkape. Galing mo, pangit ah. Kahit pangit ka, taskful ka. Ikaw Ikaw lang naman ang walang believe sa akin. Kaya nga, laging DJ Eve Coffee ang dinadala ko. Kasi bukod sa masarap na, healthy pa. At yan ang sagot sa pangangailangan mo. Puro ka kasi Korean drama, kaya nauubos na ang utak mo. Concern ka ba talaga o nambubuli ka lang? Pwede, both. Apat bastos ka talaga. Yan ang bagay Aray ko. sa'yo. Masakit ah. Pangit ka talaga. Dapat lang yan sa mga pangit na tulad mo. Farah, bakit nakaupo ka pa dyan? Hindi ka naman cleaners ngayon ah. Wala lang. Mauna ka na muna pala, Theo. May dadaanan lang muna ako. Sigurado ka? Oo, sige na. Shoo! Ilang linggo nang nakalipas, hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Ang may sala sa pagkamatay ni Chelsea. Ay, puno pa rin ang mga yellow tape tong dating club room. Ibig sabihin, ongoing pa rin ang investigasyon. Kung may maitutulong lang sana ako. Ang lamig ng hangin. Ba't ganun? Parang kakaiba. Ewan, pakaalis na nga. Ito na ata ang art club room. Huh? May tao ba ron? Masilip nga. Oh no, may tao nga. Sino yun? Si Tanya. Tama ba? Oo, si Tanya nga. Anong ginagawa rito ng babaeng to? Lily, salamat dahil lagi kang narito para sa akin Bakit kasi napakailap mo? Di sana, napakilala na kita kay Mama. Dito lang ako sa tabi. Dapat di niya ako makita, kaya magtatago lang ako rito. Kamukha nang pinipinta niya ang kakaibang painting na nakita ko doon sa art gallery kahapon Hindi kaya yung sinasabi niyang kaibigan at ang ginuguhit niya ay iisa? Pero bakit parang obsessed siya sa taong yan? May tao ba dyan? Puntahan ko nga sa may bintana. Sino yan? Wala naman tao May multo kaya rito? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Mama? Mama, I missed you. Anak, miss na miss din kita sobra. Halika nga, yakap nga sa mama. Grabe, Mom. Ay, na-miss talaga kita. Grabe, anak. Mama, na-miss kita sobra. Anak, na-miss din kita sobra. Ano na? Kumusta ka na? Okay naman po, Ma. Ang lungkot-lungkot ko. Ang tagal kitang hinintay. Ang tagal kong inasamang araw na to. Na umuwi ka na. Anak, ako rin. Gustong-gusto ko nang makasama ka. Kaso, alam mo namang hindi talaga pwede. Alam ko naman po yun Kaya nga nagtitiis na lang ako. Hayaan mo. Anak, babawi ako sa'yo.
Susulitin natin ang mga panahon nandito ako. Ma, kung pwede lang kasing hindi ka na umalis. Huwag ka mag-alala, anak. Mangyayari yan. Darating ang panahon yan. Nga pala, Ma. Ang dami ko ikikwento sa'yo, lalo na dun sa bago kong school. Talaga lang, ha? Parang inspired yata ang anak ko ngayon, ha? Pero tignan mo muna itong mga pasalubong ko sa'yo. Wow! Ang ganda ng dress! Ay, Ma! Pati yung paborito kong pabango na matagal ko nang hindi nagagamit. Meron na ulit ako. Thank you, Ma! Ay, nako. Talaga naman ang anak ko. Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo eh. Oh, magmerienda at magkape muna kayo. Ma'am, tikman niyo po itong kape namin dito. DJ Eve 60-in-1 Serum Coffee. Ay, salamat, Manang. Ano tong kape na to? Ang bango, ha? Opo, mula nang umalis ka, DJ Eve Serum Coffee na ang pinapainom ko sa kanya. Talaga? Aba, mabuti. Sige, bilan mo rin ako niyan at dadalhin ko sa Amerika pagbalik ko. Anak, kumusta ka naman sa bago mong school? Okay na okay po, Ma. Hindi kagaya ng dati kong school na maraming bullies. Oh, that's good, anak. May mga naging kaibigan na rin po ako. Oh, really? That's awesome, anak. Opo, Ma. Si Farah at Theo. At si Theo, Ma. Siya ang dahilan kung bakit hindi na ako nabubuli. Kasi naging savior ko siya nung isang beses na binuli ako. Pagkatapos nun, wala na nang-aaway sa akin. Nakakatuwa naman ng Theo na yan, anak. I'd love to have them here. It would be so nice to meet them in person. Ah, sure. Sige po. Yayayain ko silang mag-lunch dito sa Sabado. Good idea, anak. For sure matutuwa yung mga yon. Yehey! Weekend na rin sa wakas! Woo! Oo nga eh. Nakakapagod ang linggo na to. Theo, Farah, sandali. Oh, Tanya! Gusto pala kayong makilala ng mama ko. Iniimbitahan ko sana kayo bukas na mag-lunch sa bahay. Kasi may plano sana ako. Pupunta kami before lunch, Tanya. Sige. Talaga? Sige sure na yan Oo. Sure yan. Oy, salamat ha. Theo, Farah, salamat sa pagpunta in advance. Oo naman. Walang problema. We'll be there. Okay, see you. Sige, mauna na ako sa inyo. Farah, samahan mo nga muna ako. Daan muna tayo sa House of Wellness and Organics ni DJ Eve. Pinapabili ako ni Mama ng Serum Coffee at ng Quantumin Plus. Wala nang stock sa bahay eh. Sige, dalian lang natin ha. Kailangan ko na rin kasing umuwi at marami pa akong gagawin sa bahay. Wow, sipag Talaga? Bakit? May iba pa bang gagawa ng mga gawain doon? Meron. Si Mama mo. Kung sapakin kaya kita, gusto mo? Wag po, Manang. Bata pa po ako. Di ko kaya ang pain. Kahit kailan talaga, buraot ka. Aray, sakit nun Wag naman sa ulo. Wala na nga akong jutak. Aalugin mo pa ulo ko? Ewan ko sa'yo. Halika na nga, bilisan na natin. Bagal mong maglakad. Ang ganda ng bahay nila. Oo nga. Sinong magdo-doorbell? Ikaw na. Ikaw na. Sige, ako na. Ako na lang. Kulit ako na lang. Mas makulit ka. Ako na lang. Sabay na kaya tayo. Final na yan? Oo, semi-final na. Baliw! Ay, tagal. Pindutin mo pa uli. Wala pa rin lumalabas eh. Kung batuhin mo na kaya ang gate.
baliw, pindutin mo ulit. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na nga. Ikaw na kasi. Isa. Dalawa. Dali na kasi. Ay, ewan ko sa'yo. Ako na nga lang. Ako na nga, buraot ka talagang pangit ka. Kayo na siguro mga kaibigan ni Tanya. Pasok kayo. Opo, kami nga po yun. Magandang tanghali rin. Halina kayo, pasok kayo sa loob. Salamat po. Maupo muna kayo sa sala at tatawagin ko muna si Tanya. Hello, kayo na yata si Farah at Teo. Ako si Tessie, mama ni Tanya. Pero tawagan niyo na lang akong Tita Tessie. Good noon po, Tita Tessie. Yes, buti pumunta kayo. Tara doon tayo sa kusina. Butit nakapunta kayo. Lagi kayo nababanggit ni Tanya simula na makauwi ako. Oh, sige na, Farah, Teo. Kain na kayo. Magkwentuhan na habang kumakain. Opo. Sige na, pangit. Kain na raw. Pahiya-hiya ka pa dyan. Uy, tumahimik ka. Si tita nakatingin sa atin. Sorry po, tita. Makulit lang talaga tong si Teo. Anong ako? Sige lang, ang sayo niyong tignan. Teo, ito, kuha ka lang ha. Sige lang, Tanya. Salamat ha. Kuha ako mamaya. Alam niyo, masaya talaga ako na may mga kaibigan na si Tanya. At least di na siya lagi nag-iisa. Oo nga po. Masarap po ang luto nyo, tita. Oo nga po. Salamat naman at nagustuhan niyo. Kain lang ng kain ha, walang mahihiya. Ma, may kulang. Ha? Oo nga, buti pinaalala mo. Ubus na pala ang ice cream, anak. Bumili ka nga. Sasamahan ko po siya. Sige, ingat kayo ha. Ako, dito na lang. Tita, pwede bang makigamit ng banyo? Oo naman. Pero sa taas ka na lang muna, Iha ha. Barado kasi ang toilet dito sa baba. Ipapaayos ko pa nga eh. Okay po. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kwarto ni Tanya? Ba't maraming nakaguhit na mukha ni Theo sa kwarto ni Tanya? Ano to? Mga bote? Ano to? Sulfuric acid? Sodium hydroxide? Cyanide? Bakit meron siya nito? Hindi kaya siya yung kumuha ng nawawalang chemical dun sa science club? Hindi kaya may kinalaman? Wait. May taong paparating. Ilalagay ko agad tong mga bote sa bag ko. Pambihira. Dapat din nila ako makita. Ay, okay na. Ang mga nasa kwarto ni Tanya, ang mga sketch. Theo, may gusto pala akong aminin sa'yo. Ano? Theo, gusto kita. Simula pa lang na una tayo magkakilala. Tanya, pasensya na pero kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. May gusto ka bang iba? Wala. Wala pa akong oras sa mga ganyan.
Ikaw lang kasi ang... Na-appreciate ko na may nagkakagusto sa akin, Tanya. Pero di ako Hindi. Sadyang wala ka lang talagang gusto sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit ko to sinasabi sa'yo eh. Pero kasi Teo, ewan ko. Sa'yo unang tumibok ang puso ko eh. Tanya. Sorry pero... Huwag mo na ituloy. Huwag mo na ituloy. Kasi ayoko marinig. Tanya. Sorry. Sorry talaga. Tara na. Baka matunaw pa tong mga ice cream. Eto. Panyo. Punasan mo muna ang mga mata mo. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Ayoko nang nakakakita ng babaeng umiiyak. Lalo na't ako ang dahilan. Sorry. Sorry talaga, Tanya. Teo, salamat pa rin Kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, nandito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Tanya, malungkot ka na naman. Anong nangyari? Pwede mong sabihin sa akin. Handa akong makinig. Lily, sinabi ko kay Teo nararamdaman ko. Pero, kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. Masakit pala talaga sa pakiramdam kapag hindi ka gusto ng gusto mo. Alam mo, hanga ako sa'yo kasi napakalakas ng loob mo para magtapat ng nararamdaman sa kanya. Pero Tanya, basta ka na lang ba susuko? Hindi. Hindi. Hindi! Ganyan nga. Kung mahal mo, dapat ipaglaban mo. So paano, Lily? Anong gagawin ko? Kasi... Alam mo na ang dapat mong gawin, Tanya. Pero kasi, hindi niya ako gusto. Ang hirap kaya nun. Basta, huwag kang susuko. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Pero tulungan mo ko. Nandito lang ako para sa'yo, Tanya. Lily, mahal ko si Teo. Alam ko. Kaya nga, diba? Sabi ko, huwag kang susuko. Huwag mo siyang susukuan. Sige na, kaya mo yan. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Hindi kita iiwan. Pero, huwag mo rin iwan si Teo. Huwag mo siyang sukuan. Ma, alis na ako. Ingat ka anak ha. Sigurado ka na wala ka nang nakalimutan? Wala na po, Ma. Sige, ingat ka anak. O mag-chat ka pag nasa school ka ha, para hindi ako mag-alala. Love you, Ma. Opo, chat kita. Love you, anak. Hello? Mira, sa tingin ko, bumabalik ang sakit ng anak ko. Huminoon ko muna, Tessie. Ano nangyari? Noong isang gabi, nakita ko siya sa garden. Nagsasalita ng mag-isa. Pero para bang may kausap siya. Paulit-ulit niya binabanggit ang pangalan ng kaibigan niyang si Lily. Ganun na nangyayari sa kanya 7 years ago. Sinabi ko na nun, diba? Posibleng bumalik ng Sakit niya. Kung may bagay o pangyayari na makakapag-trigger sa kanya. Akala ko talaga gumaling na siya ng tuluyan. 3 taon ko siyang pinagamot at naging maayos naman siya. Ang sakit ni Tanya. Hindi basta nawawala. May posibilidad ng relapse.
Pero Mira, baka hindi lang simpleng relapse ito. Naalala mo pa ba ng bata siya? Yung mga sketch niya, yung obsession niya sa chemicals. Oo, at ayun ang kinakatakot ko, Tessie. Kapag pinabayaan natin, baka lalong lumala. Mira, hindi ko alam kung kakayanan ko pa ulit. Ayoko mawala siya sa akin. Kailangan natin siya obserbahan. At kung kailangan, Tessie, baka kailangan natin ibalik siya sa facility. Diyos ko. Hello? Hindi ko kayang maulitan lahat. Hello, Tessie. Nandiyan ka pa ba? Oo. Sorry. Napaisip lang ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan natin ang anak mo. Hindi siya mawawala sa'yo. Anong gagawin ko? Sa ngayon, Tessie, ang kailangan ng anak mo ay ang suporta at atensyon mo. Sana, huwag mo muna siyang iiwan. Mira! Sa ngayon, kung sinasabi mo parang bumalik ang sakit niya, ngayon kanya lubang kailangan. Bantayan mo siyang mabuti, Tessie. Ang mga bote. Kung tama ang hinala ko, baka yun nga ang mga nawawala mula sa science club. At yun ang kailangan kong alamin. Hoy, Ay, Farah! kabayong pala ka! Wow! Ganda mo pala pag nagugulat ka. Ewan ko sa'yo. Atakihin ako sa puso sa'yo eh. Eh di, mabuti para mahalin mo ako. Ano? Wala. Sabi ko, mahal ng gastusin para sa mga projects natin. Di ko pa nahihingi lahat kay mama. Ah, ganun ba? Ano, gusto mo ako ang humingi sa kanya para sa'yo? Baliw ka! Tigilan mo yan. Uy, seryoso. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo kanina? Saan? Kanina, bago ako dumating, pinagmamasdan kita bago kita lapitan. Any problem? Wala. May ano? May nakalimutan lang ako. Sige na, huwag mo nang isipin yun. Okay lang ako. Sure ka ha? Oo nga. Kailan ba ako hindi naging sigurado? Yabang nitong babae na to. Oo nga, di ba? Lagi naman akong sigurado sa lahat ng bagay. Ikaw lang naman ang hindi eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ano nga? Wala nga. Meron. Wala nga. Meron nga. Aray! Yan ang dapat sa makukulit na tulad mo. Babae ka talaga. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Parang may nagalaw. Ha? Bakit ganito? Sino pumasok dito sa kwarto ko? Hala! Ang mga nawawala. Sandali. Nasaan na yung isang bottle? No! Hindi pwedeng mawala yun! Tanya, anak. Bakit ka sumisigaw dyan? Ma, may nawawala sa mga gamit ko. May pumasok ba dito sa kwarto ko nang wala ako? Ha? Wala, anak. Ako lang ang tao dito sa bahay buong araw. Wala akong pinapasok. Hindi ko rin pinapakailaman yung mga gamit mo. Sandali nga. Papasokin mo nga ako. Ma! Anak, ano bang hinahanap mo? Ma, ang mga gamit ko. Wala namang gumagalaw dyan, anak ha. Sigurado ka ba? Sigurado ka? Kasi alam ko, nandito lang yun. Hindi pwedeng mawala yun. Anak, baka naman na-misplace mo lang. O, Hindi! Nandito lang yun, Ma. anak, baka nandyan lang yun. Hanapin mo lang. Sige, labas muna ako ha. Asan na kasi yun? Asan na?
Nasaan na yun? Bakit laging ganito? Bakit laging may nangyayaalam ng gamit ko? Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magwala dyan. Ano ka ba? Pero Lily, mahalaga yun sa akin. Alam ko, pero hindi madadaan yan sa pagwawala mo. Di mo yun mahahanap sa kakasigaw mo dyan. Umupo ka nga. Pasensya na, Lily. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko. Sige na. Relax ka lang, mahahanap mo din yun. Excuse me, pwede ba kitang makausap sandali? Sure. Anong kailangan mo? May gusto lang sana akong i-confirm sa'yo. May nakita kasi akong mga bote ng chemical sa isang bahay ng kakilala. Schoolmate din natin siya. Aksidente ko lang kasing makita ang mga yon nang mapadaan ako sa kwarto niya. Bukas kasi ng kaunti yung pinto kaya nasilip ko. Na-curious ako, kaya pinasok ko. Mali nang kinuha ko yun ng palihim. Bigla ko kasing naalala ang unsolved case ni Chelsea. Pati na ang mga nawawalang chemical ng club nyo. Isa kasi doon, cyanide. Sige, pakita mo. Eto oh. Sa ilalim ng bote, dapat may makikita kang marka dyan. Marka? Anong ibig mong sabihin? Lahat kasi ng gamit ng Science Club may ukit na letra. Parang security mark namin para madaling ma-identify kung amin talaga, lalo na't mga delikado. Isang halimbawa na nga dyan yung nangyaring krimen. May posibilidad kasi na sa amin ang galing ang ginamit ng suspect. Gusto kong makatulong na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng isang inosente. Pero wag naman sana si Tanya. Kahit papano ay kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. At ayaw ko siyang mapasama. Ayan, nakaukit ang MU. Walang duda. Sa Science Club galing ito. Oh no! Ibig sabihin totoo ang hinala ko? Hinala? Kanino mo nga ulit nakita ang mga bote? Sa kwarto ni Tanya. In-invite niya kasi kami na mag-lunch sa kanila last Saturday. Eh ayan, nung mag-CR ako sa taas nila, aksidente akong napadaan sa room niya. Ay, ewan ko ba, kinutuban ako eh. Siya yung transferee na medyo weird, diba? Pero in fairness naman sa kanya, magaling siya sa art. Oo, siya nga. So, ano na ang plano mo ngayon? Gusto kong ilapit to sa mga pulis. May pakiusap sana ako sa'yo. Pwede bang ilihim muna natin ang tungkol dito? Oo naman. Kung gusto mo, samahan pa kita eh. Gusto ko ring tumulong. Ako nga pala si Lucas. Farah, ako si Farah. Talaga? Kung ganun, tara na. Bakit wala pa rin si Farah? Malapit nang mag-start ang klase ah. Hoy, Theo. Naisinig ka ba? Nasa unahan na si Sir, oh. Oo. Si Farah kasi, wala pa rin. Di rin siya sumabay mag-lunch kanina. Kaya di ko alam kung saan siya nagpunta. Baka may emergency lang. Huwag kang praning. Napaghahalataan ka eh. Hindi mo ba siya napansin kaninang lunchtime? Kanina, nakita ko siyang naglalakad sa kabilang building. Parang nagmamadali nga. Pero kung worried ka, ba't di mo na natawagan after class? I did. But cannot be reached ang phone niya. Hi, Theo. Halata ka talaga. Halatang ano? Gusto mo talagang isigaw ko rito? Huy, buang ka. Wag. Tatanong-tanong pa kasi. Alam naman ang sagot. Ay, wow, nagre-review. Ano to? May papel na namang
dito sa journal ko. Ang weird talaga nito. Alam kong hindi si Farah ang may gawa nito. Ako ay ikaw? Ano naman ang ibig sabihin nito? Ginaya pa ang sulat kamay ko. Buti sana kung sinasagutan niya ang mga homework ko. Doon, matutuwa pa ako. Tio, hoy! Napakaseryoso naman sa binabasa mo. Patingin nga. Wala. Simpleng notes lang to. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Sir, mga schoolmate po kami ni Chelsea Miranda. Ito po yung mga bote ng chemical na nawala bago mangyari yung krimen. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa kwarto po, sa bahay ng isa naming schoolmate. At sinuri ko na rin, sir. May marka itong MU. Ibig sabihin, sa science club talaga namin galing. Nawawala na ito bago pa man mangyari ang insidente kay Chelsea. Anong pangalan ng schoolmate niyong yon? Thania Lee, sir. Malaking lead to. Pero di pa sapat para idikit sa kanya ang case. Ganun po ba, sir? Paano po kaya natin malalaman kung paano napasa kanya ang chemical na yun? Ang malala pa po, isa doon na yung posibleng ginamit para patayin si Chelsea. Don't worry, Iha. Hawak na namin ang syringe na ginamit ng killer. Nakita namin yon sa likod ng club room na parang basta na lang itinapon mula sa bintana. Fingerprint. Ang fingerprint niya ang kailangan kung siya nga o hindi ang salarin. So fingerprint ang sagot? Exactly. Tutulong po kami. Salamat sa pag-initiate nyo. Mag-ingat kayo mga bata. Saan natin makikita ang babaeng yun sa ganitong oras? Hindi pa tapos ang class hour, kaya malamang nasa klase pa yon. Maghintay na lang tayo. Wait, nawawala ang ID ko. Naku patay, nahulog ko yata kung saan. Farah, di ka mapakali dyan. May problema ba? Yung ID ko kasi ngayon ko lang napansin, nawawala. Pero di na bale, saka ko na lang yun po problemahin. Teka, di ba siya yun? Ha? Sino? Yun no, si Tanya. Ano naman ang ginagawa niya sa may CR na panlalaki? Siya nga yan, parang may hinihintay siya. Halika, lumapit tayo. Pero hindi niya tayo pwede makita. Tara, dito magtago tayo sa gilid ng katabing room ng CR na to. Teo, mabuti na lang at nakita kitang pumasok dito. Ibibigay ko lang sana itong cookies na ginawa ko. Umalis ka nga sa daraanan ko. Hindi ko kailangan yung cookies mo. Bakit? Di ba sinabi ko sa inyo last week na igagawa ka ulit kayo ni Farah? Ang bilis mo namang makalimot. Si Teo? Bakit ganyan ang inaakto niya kay Tanya? Bakit Uy, parang... Farah. Ano? May sinasabi ka? Tulala ka na dyan. Tingnan mo yung ginagawa ng kaibigan mo. Parang walang respeto sa babae. Teo, ano ba nangyayari sa'yo? Maayos naman tayo nung huli kitang nakausap pa. Wala akong pakialam sa'yo! At hindi ako si Teo. Ako, si Zero. Tabi! Ano daw? Aray! Si Tanya! Tara, lapitan natin. Tanya, ayos ka lang ba? Si Teo, parang ibang tao siya kanina. Pero imposibleng hindi siya yun. Dahil kabisado ko yung itsura niya. Pero ba't sinasabi niya hindi siya si Teo? At may binanggit pa siyang ibang pangalan. Hindi ko rin maintindihan. Naguguluhan din ako. May sugat ka. Dadali na kita sa klinik. Huwag mo nang pulutin ang panyo niya. Ako na ang bahala. Papalitan na lang kita. Sige, salamat.
Tara, upo muna tayo dito, Tanya. Sabi ng doktor, safe ka naman, nagasgasan ka lang. Salamat, Farah, ha. Buti na lang dumating ka. Yung mga cookies pala. Mabuti hindi natapon. Sa'yo na lang lahat yan, ha. Nakaka-turn off naman si Theo. Oh, ang dami. Salamat. Nakaka-turn off? You mean? Oo, may gusto nga ako sa kanya. Na-fall kasi ako sa kanya wala Ang dami niya kasing traits na nagustuhan ko. Sinasabi ko na nga ba? May gusto ka rin sa kanya. Sabagay, hindi kita masisisi kung nagkagusto ka sa kanya. Meron kasi siyang mga katangian na gustong-gusto ng mga babae sa lalaki. Oo nga basta Farah. Di ko makalimutan yung vibes niya kanina. Grabe, ibang-iba. As in weird. Oo nga, nakita ko rin yung mukha niya kanina. Honestly, sa tagal na naming magkaibigan, yun ko lang siya nakitang ganun. Ha? Oo, isa pa. Di ko talaga na-feel na si Theo ang nakausap mo. Ganun? Pero bakit zero? Isa pa yan. Hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang narinig sa kanya ang pangalang yan. Parang ibang tao ang kausap mo kanina, Tanya. Oo nga, parang napaka-violente niya. Tapos, basta, he's so different. Hayaan mo na. Malalaman ko rin ang totoo sa kanya. I mean, kung bakit siya ganyan sa'yo kanina. Salamat ulit Sige Farah, masyado na kitang naabala. Ano ka ba? Okay lang. Pakisabi na lang dun sa kasama mo. Salamat Naiya tuloy ako. Siya pa talaga yung bumuhat sa akin. Ayaw mo nun? May knight and shining armor ka? Sige na, mauna na akong umuwi. Nawalan na ako ng ganang pumasok sa last subject ko. Sige, mag-ingat ka ha. Ako nang bahala kay Theo Pangit. Okay, salamat ulit. Tao po! Theo, andyan ka ba? Hoy, Theo! Bagal naman ito. Sino ang hinahanap mo? Oh, saan ka ba galing? At saka bakit ang dilim ng bahay niyo? Saan si na tita? Kalimutan mo na ang kaibigan mo. Di na siya babalik. Di na babalik? Bakit? Saan siya pumunta? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Gusto mong ulitin ko pa? Theo! Ang sabi ko... Alam mo? Nalalagya ka ba? Kanina ka pa. Hindi mo ba alam na nasaktan si Tanya dahil dyan sa kalokohang pinaggagawa mo? Si Lucas? Hello? Farah, nasan ka? Nandito ko sa tapat ng bahay nyo. Mabuti na lang naiwan mo sa club room yung ID mo at nakita ko tong address mo. Oy, salamat! Oo, dala ko ngayon. May kailangan tayong puntahan. Aha, nandito ako kina Theo. Kay Theo? Farah, umalis ka na dyan. May pupuntahan tayo. Saan? Bakit ako aalis dito? Kinakausap ko pa siya. Basta, mamaya ko na ipapaliwanag. Umalis ka na dyan, ngayon na. Oh, sige. Ano bang nangyayari? Si Theo ang weird. Si Lucas naman, ay ewan. Ano ba tong nangyayari sa life ko? Ay, puno ng ka-weirdohan tong week na to Farah, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Ano bang sadya mo at napapunta ka pa dito? Padilim na. Galing ako sa station kanina. Dala ko ang panyong nalaglag. Teka, pasok nga muna tayo. Dito pa tayo sa labas ng Mamarites. Wala na ang Theong hinahanap nyo. Sabi ko naman sa'yo, Farah, kalimutan mo na ang kaibigan mo. Di na siya babalik. Wala na. Wala nang Theo! Wala na!
Yan, coffee. Salamat. Wow. DJ Eve, Siram Coffee user ka din pala. So ano? Anong ganap? Yun nga, galing ako sa station. Dala ko ang panyong nalaglag kanina. Oh, tapos? Farah, hindi si Tanya ang may-ari nun. Ha? Akala ko kay Tanya yon kasi sabi mo wag ko nang pulutin. Sinabi ko lang yun. So, kundi kay Tanya yon? Oo, Farah. Kay Theo ang panyong yun. Nakita kong nalaglag mula sa kamay niya. Nagmatch din yun sa fingerprint na nasa syringe na ginamit sa pagpatay kay Chelsea. Nakaborda doon ang pangalan ni Theo. Ano? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kinakabahan ako para kay Theo. Kung sakaling siya ang totoong pumatay kay Chelsea, maaari siyang makasuhan at worst pa, makukulong siya dahil nasa legal age na siya. Farah, bababa na tayo. Ha? You're spacing out. Nandito na tayo sa police station. Sir, pwede ko bang makita yung panyo? Sige, Iha. Sandali. Ito, oh. Ha? Ang galing naman magburda ni Lola Pauli, Farah. Eto, binigyan niya ako ng panyo. Oh, patingin nga. To, galing, di ba? Nakaburda ang gwapo kong pangalan. Woo! Theo, paano mo nagawa yun? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa'yo. Miss Farah? Yes, sir. Sa kanya nga ho ito. Ngayon, Iha, maaari niyo ba kaming samahan? Ituro mo sa akin kung saan yung tirahan ng sinasabi mong Theo Perez. Opo. Sasamahan ho namin kayo, sir. Salamat sa inyong kooperasyon, ha? Walang anuman, sir. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko siya kukonsintihin. Kailangan niyang managot sa batas. Sa di makatarungang ginawa niya, wala siyang karapatang kumitil ng buhay ng sino man. Theo, anak, pakawalan mo na kami ng papa mo. Maawa ka. Alam mo namang may sakit siya. Tumahimik ka! Theo Perez? Ano to? Inaaresto ka namin sa pagpatay kay Chelsea Miranda. May mga ebidensya kami laban sa'yo. May karapatan kang manahimik. Anumang salitang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa'yo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng abogado, ngunit kung wala kang kakayahang kumuha, ang pamahalaan ay magtatalaga ng abogado para sa'yo. Naiintindihan mo ba ang karapatang ito na binasa ko? Hindi! Hindi niyo pwede itong gawin sa akin! Anak, huwag ka nang manlaban. Theo, sumuko ka na lang ng maayos. Sige, pusasan niyo na yan. Yes, sir! Teka, ano ba? Bitawan niyo ako! Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo! Tita, ayos lang ho ba kayo? Kakalagan ko ho kayo, sandali lang ho. Salamat, Iha. Ayos lang ako. Pero ang tito mo, pinalo siya sa ulo ni Theo. Ayan, nakalagan ko na ho kayo.
Huminahon lang kayo, tita, ha? Wait lang po. Bigyan kita ng tubig para makainom ka muna. Eto, tita. Inumin niyo na po muna ito. Salamat, Iha. Sige lang, tita. Okay lang po. Lucas, tulungan mo ako. Dalhin natin si tita sa ospital. Ako nang bahala. Tatawag ako ng ambulansya. Aray, nasan ako? Sakit ng ulo ko. Teka, bakit ako nakakulong? Sa pagkakatanda ko, nasa CR ako sa school. Tapos, hindi ko na maalala. Anong nangyari? Wait. Nangyari na rin sa akin to nung nakaraang linggo ah. Para akong nakatulog. Tapos pagising ko, iba na lahat ng ayos ko. Na parang may ibang kumukontrol sa lahat ng katawan ko. Ano ba to? Nababaliw na yata ako. Perez, may bisita ka. Anak? Teo? Ma! Farah! Naguguluhan ako. Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Minahon ka, anak. Wala kang kasalanan. Papatunayan nating inosente ka. Anong ibig mong sabihin, ma? Excuse me, Mrs. Perez. Nandito po ang ina ni Chelsea Miranda. Walang hiya ka! Anong karapatan mong kitinin ang buhay ng anak ko? Ang dapat sa'yo, mabulok sa kulungang yan! Tita, sorry po. Alam kong hindi niyo ako paniniwalaan. Pero wala po akong ginawa. Hindi ako ang pumatay kay Chelsea. Huwag ka na magkaila! Ang mga ebidensya na mismo ang nagturo Tama na. Wala kang alam. Tio, anak, hindi ka makukulong, ha? Walang makukulong. Sinisigurado ko sa'yo, walang makukulong. Gagawa ng paraan si Mama para mapatunayang wala kang kasalanan. Ayos to. Sana magustuhan to ni Lily. Tanya? Lily, kanina pa kita hinihintay. Talaga? Oo naman. Halika, sukat mo to. Bagay sa'yo to. Sa'yo na to. Ang daming dress oh. Pasalubong lahat ni Mama. Ang gaganda, diba? Tanya anak, buksan mo ang pinto. Wait, si Mama. Tamang-tama, nandito ka. Ay, sa wakas, mapapakilala na rin kita sa kanya. Wait lang po, nandyan na. Anak, kanina pa kita tinatawag ah. Kakain na tayo. Opo, may kausap lang kasi ako. Oo nga anak. Narinig kitang nagsasalita. Sino bang kausap mo? Si Lily, Ma. Lily? Opo, Ma. Nandito siya ngayon. Matagal ko na kaya siyang gustong pakilala sa'yo. Anak, bumaba ka na. Kakain na tayo. Pero Ma, ayaw mo pa makilala si Lily? Tanya, makinig ka.
Hindi totoo si Lily. What? Anong hindi totoo, Ma? Nandito nga siya ngayon. Kung totoo siya, nasan siya? Ituro mo siya, anak. Nasan na sinasabi mong Lily? Ma, nandito siya. Katunayan, kausap ko siya kanina. At pinapasukat ko pa nga siya ng mga dress na pasalubong mo. Wait, dito ka nga sa door. Lily, nasan ka ba? Wala. Diba? Ma, nandito nga siya. Di dapat nandito nga siya. Di naman siya lumabas, diba? Kita mo naman, nandito tayo sa door nag-uusap. Ma, nandito siya. Wala siya. Anak, wala siya kasi. Hindi siya totoo. Gawa-gawa lang siya na imahinasyon mo. Hindi. Totoo siya, Ma. Totoo siya. Totoo siya. Nagsisinungaling ka, Ma. Totoo ang kaibigan ko. Totoo si Lily. Tama na, anak. Tama na, please. Ma, si Lily. Totoo siya. Lily. Anak, sige Lily. na. Sige na. Tama na. Mahal na mahal ka ni Mama. Ma, si Lily. Kaibigan ko siya. Ma, siya lang nakakausap ko lagi. Siya lang nag-comfort sa akin. Tapos sasabihin mo hindi siya totoo. Ma, si Lily. Anak ko, nandito ko para sa'yo. Hindi na kita iiwan. Mama. Mahal na mahal kita, anak. Lily, asan ka na? Nasaan ka na, Lily? Anak, bukas na bukas din. Aayusin ko na ang flight natin papuntang Amerika. Ipapagamot na kita ulit, ha? Gusto kong mamuhay ka na normal. No, Ma! I'm not sick! Kaya bakit niyo kailangan ipagamot? Do you think I'm crazy? No, anak. Hindi ganon. Then why? Why, Mom? Huwag ka na lumuha. Huwag ka na lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo. Nandito lang ako para sa'yo. Ako ang Tessie, tinawagan ako ng katulong niyo. Buti, nasa restaurant lang ako malapit sa inyo. Huwag ka mag-alala. Okay na siya. Tinurukan ko lang siya ng pampatulog. Mira, salamat. Buti na lang dumating ka. Magpakatatag ka, Mars. May kilala akong pwedeng makatulong sa inyo para mapabilis ang alis niya sa bansa. Sige, please, Mars. Thank you very much talaga. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Alam ko pong mahirap tanggapin, pero kailangan po ninyong maintindihan ang kondisyon ni Fio. Base sa mga resulta ng pagsusuri namin, proved and officially diagnosed si Fio na may sakit na tinatawag na Dissociative Identity Disorder o Multiple Split Personality. Ibig sabihin po, may higit sa isang personalidad o pagkatao na existing sa loob niya. Kapag nangingibabaw ang isa, hindi po niya naaalala ang ginagawa ng isa pa. Alter ang tawag sa mga katauhang yun. Para bang dalawang magkaibang tao na nakatira sa iisang katawan. Ganun po? Oo, Iha. Saan? O anong possible reasons? Bakit siya nagkaroon ng ganong sakit, Dok? Kadalasan, ang ganitong kondisyon ay dulot ng traumatic, sobrang sakit, o di naman kaya yung mga nakakatakot na experiences niya noong bata pa siya.
Kaya hinati ng isa ang kanyang pagkatao bilang proteksyon. Dok, ano po ba ang dapat naming gawin? Kailangan ni Fio ang tulong ng isang psychiatrist at tuloy-tuloy na therapy. Hindi sapat ang gamot lang. Kailangan din ng pangunawa, pagmamahal, at suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Dok, ang kaibigan ko. Huwag hunin niyo siyang katakutan. Kahit may sakit siyang ganyan, siya pa rin si Fio. Pero kailangan niya ng tulong para makilala at mapag-isa ulit ang mga bahagi ng kanyang sarili. Kaya pala minsan parang di siya si Teo. Iba-iba ang kilos pati pananalita. Gagawin ko ang lahat. Gumaling lamang ang anak ko. Siguro, resulta ito ng pagkakadukot sa kanya noong bata pa siya. Madukot ho? Oo, Iha. Nangyari yun bago pa kayo magkakilala. Ha? Yun din ang dahilan kaya kami lumipat dito. Kaya pala, tita. Naalala mo noong una kayo magkita? Oo, opo. Akala ko pipi siya. Napagkamalan mo siyang pipi kasi hindi siya nagsasalita. Epekto iyon ng traumang naranasan niya matapos ang kidnapping na nangyari. Kaya ang laki ng pasasalamat kong nagkaroon siya ng kaibigang tulad mo. Since may sakit siya, Mrs., hindi siya ituturing na isang kriminal, kundi ililipat siya sa isang psychiatric facility kung saan siya babantayan at gagamutin. Doon, dadaan siya sa therapy hanggang sa tuluyan niya ng makontrol at mapag-isa ang kanyang mga personalidad hanggang sa pwede na siya mabuhay ng normal kasama niyo. Salamat sa Diyos, attorney. Pero kailan siya makakauwi? Depende sa progress niya. Pwedeng tumagal ng buwan o taon. Pero tandaan niyo, Mrs. Perez, hindi na siya tinitignan ng batas bilang masamang tao. Instead, isang taong kailangang tulungan at unawain. Ang sakit pa rin marinig na umabot sa ganun ang epekto ng kondisyon ni Theo. Pero mabuti na to kesa sa makulong siya nang hindi niya alam kung bakit. Tama ka, Iha. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-asang balang araw makilala ulit ni Theo ang sarili niya at makabalik siya sa normal na buhay. Hi, Farah. Lucas, alam mo na talaga ang bahay namin ah. Alika, pasok. Umupo na ako kahit di mo sinabi ha. Oo nga pala. Halata nga lutang ka. Siyempre, tropa na rin kaya kami ni Lola Paulino. Tsaka, nagkape na kaya tayo rito last time. Oo nga pala. Sorry naman, I forgot. Bakit ba? Oh wait, timpla lang ako ng DJ If Serum Coffee. Sure. Pero panoorin mo muna to. Ano ba yan? Panoorin mong maigi ha. Bilis lang to. Tsaka wala tong tunog kasi malayo. Ha? Si Tanya? Anong pinupulot niya sa damuhan? Ang mga bote ng chemical. So kaya pala napunta sa kanyang mga yon. Siguro basta na lang yun hinulog ni Theo. Mali ka. Yung isang katauhan niya. Oo nga. Sino nga ba yun? Si Zero? Well, tama ka. Ang mahalaga, napatunayang inosente si Theo. Pati na rin si Tanya. Oo, correct. Malaking check. Tungkol pala dyan, na-send ko na yung video na yun sa mga pulis. Ikaw na talaga, Lucas. Nakakalungkot lang talagang isipin na hindi na natin makakasama si Theo ng matagal. Oo,
At least, gagamutin siya. Hindi ikukulong, di ba? Sa bagay, may punto ka. Apo, may isa ka pang bisita. Hi, Farah. Oh, Tanya, buti nandito ka. Namiss kita. Oo, gusto kitang makita. Narinig ko yung nangyari kay Theo. Ikinalulungkot ko, Farah. Oo nga eh. Farah, hindi na rin ako magtatagal. Pumunta lang ako para magpaalam. Ha? Magpaalam? Aalis ka? Kailangan eh. Gaya ni Theo, I need medication. Farah, may schizophrenia ako. Ha? Oo. Ang kinikwenta kong kaibigan sa inyo, remember? Oo, si Lily. Part lang pala si Lily ng hallucination ko. Pero, tanggap ko na. Farah, salamat sa inyo ah. Tanya, masayang malungkot ako para sa'yo. Masaya ako dahil nagkakilala at naging friends tayo. Malungkot kasi alam ko ang feeling ng mawalan ng kaibigan. Imaginary friend man si Lily pero may friend kang Farah na totoo. At baliw na tulad ni Theo. Baliw na bumuburaot sa'yo. Oo nga eh. Kaya salamat sa inyo, Farah. Sayang, wala si Theo. Salamat din, Tanya, sa banding ha. Ngayon at least may papagamot ka na. Pupunta kami ni Mama sa Amerika para doon ako magpagamot. Mag-iingat ka doon ha. Ipagdarasal ko ang pagaling ninyong dalawa ni Theo. Hihintayin ko kayo. Salamat. Masaya ako na naging kaibigan ko kayo ni Theo. Sige na ha. Naghihintay na sa akin si Mama at si Yaya Delia. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka na lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, nandito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Huwag mong pilitin, kung masakit isigaw mo ang mga pait habang lumuluha. Habang lumuluha. Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka na lumuha. Huwag ka na lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, nandito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, nandito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Dadamayan Kahit kailan, hindi ka iiwan kaysa sama.
Grabe, hindi talaga biro ang maging isang profiler. Puyat na naman ako. Mabigat-bigat nga ang kasong ito. Akalain mo, 20 years ago na ang kasong to. Tapos, isinara lang dahil 8 years na unsolved case pa rin. Grabe, kawawa naman ang mga naging biktima. Ngayon, naulit na naman ang parehong kaso kaya muling binuksan. Konektado kaya sila? Iyon ang aalamin ko. Lalim ng iniisip ah. Alam mo, hindi masama ang magpahinga eh. Hindi tatakbo yung mga documents kung bibitawan mo muna kahit sandali. Ay, kagulat ka naman, Lucas. Akala ko mamayang alas 5 mo pa ako susunduin. Tingin-tingin din kasi sa relo. Ganda pa naman ng wristwatch mo. 5:04? Ha? 5:04 na? Mismo. Oy, kamukha mo na si Panda. Tsaka, gusto kitang maging asawa balang araw, no? Hindi maging pasyente. Oo na po, Doc. Magliligpit na po. Ito na. Lucas, ba't parang ibang ruta naman na yata tong dinadaanan natin? Sandali lang, mahal ha. Bigla ko naalala may dadaanan pa pala ako. Gutom ka na ba? Medyo, pero kaya ko pa naman. Nandito na tayo. Lux Hotel? Sa 3rd floor tayo? Naka-check-in ba sa isa sa mga room dito ang pupuntahan mo? Oo, dito tayo. Surprise! Farah, buraot kong kaibigan. Tanya, Tayo, namiss ko kayo. Wait, nandyan kaya kayo sa pintuan? Humaharang kayo sa mga dumadaan eh. Pagtutuktukan ko kayo eh. Tara, pasok. Oo nga. Sorry naman. I miss you so much, Farah. I heard isa ka ng profiler. I'm so happy for you. Oy, babaita, kamusta ka na? Ito, kababalik ko lang ng bansa kahapon. 7 taon din akong nawala. Pagkatapos ng gamutan ko bumalik ulit ako sa pag-aaral. Wow, masaya rin ako para sa'yo. Teo, ang sabi ni tita, next year ka pa raw. Mas napaaga eh. Ayaw mo ba? Siyempre hindi. Pag lalo mong pinatagal ang paglaya mo, dadagdagan pa ang kapatid mo. Paglaya talaga o paglaya ko sa puso mo? Baliw. Anyway, ayos din yun sila ni mama eh. Sa 7 taon ko sa facility, nakadalawa sila ni papa. Nakabuelo, di ba? Oh, kumain muna tayo. I'm sure marami pa tayong pag-uusapan. Sa wakas, nabunyag na ang katotohanan sa likod ng mga misteryong bumabalot sa buhay ni Tanya at Theo. Ang pagkakaibigang minsang nabahiran ng pagdududa at takot ay nagsilbing daan upang mas makilala nila ang kanilang sarili. Si Tanya, na minsang inakalang baliw, ay biktima lamang ng sakit. Si Theo naman na nabubuhay sa pagitan ng maraming personalidad dahil sa kanyang naibang karamdaman ay patunay na sa kabila ng dilim, may liwanag pa rin naghihintay. At si Farah, na nanindigan sa gitna ng lahat, ay nagpamalas ng tapang at malasakit na kayang magpagaling ng sugat, hindi lang ng katawan kundi puso. Sa dulo ng lahat, napagtanto nilang ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad at pag-ibig. Naway naibigan niyo ang ating kasaysayang ating itinampok sa linggong ito. Mga nagsiganap, Jason Catalunya sa papel na Theo, Rodsel Jodal Hineni sa papel na Farah, Ellie Espora sa papel na Lily, Jigs Bula gumanap sa papel ni Lucas at Pulis. Special participation mula sa isa sa Certified Voice Artist Mentor, si Ginang Gloria Antuerfia, gumanap sa papel na ina ni Theo. Jean Mary Abilina sa papel na ina ni Chelsea.
Vanessa Eligoyo sa papel ni Dr. Mira, Sean Pantaleon sa papel ni Dr. Sean, Gulliver and Verga sa papel ni Attorney, at si Sarah Joyce Ocampo sa papel ni Tessie at Tanja. Musical scoring special sound effects, Hayward John Tarala. Ang kasaysayan natin ngayon ay isinulat ni Ellie Esporas, inedit ni Hayward John Tarala, umawit ang theme song Jean Mary Avenilla and Sarah Joyce Ocampo. Isa sa mga musikang ginamit sa dramang ito ay iniregalo ni Troy Torres, vocal editor Jason Catalunya, overall editor Hayward John Tarala. Itanan po ang inyong lingkod si DJ Eve. Eva Secretario Bubier, muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pakiisa sa bawat kasaysayan ng buhay at damdamin. Abangan sa susunod na linggo ang isa na namang kwentong kapupulutan ng aral. Hatid pa rin sa inyo ng DJ Eve's Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production, Behind the Mind. Dito pa rin sa ating dulang salamin ng mundo.